Mabalik lang sandali sa mga permits po. Kailangan po hindi ng negosyo, lalo na kung may mga dayuhang negosyo sa isang bayan. Ang building permit po ba na inaprubahan ng municipality, kasama po ba doon yung tunnels? Nasa building plan po ba yung tunnels at yung panico po ngayon? Your Honor, wala pong tunnels po na in-approve po sa building permit po. Ang nakastig po doon ay pinaka-fire exit po nila. So wala rin po sa building permit yung tunnels at yung panico? Wala pong tunnel. Meron po bang panico sa building permit at sa building plan? Your Honor, please allow me po na Alright, salamat at pakigulan po sa amin ang hearing. And then, ito pong tanong, batay po sa general information sheet ng inyong gift shop. Kapatid niyo po ba sila Mendo at sa Tashia po? hindi po. Pero kaapelido niyo po. Kamag-anak niyo po ba? Hindi pa po sigurado po. Parehong address po. Mayor, ang address po ninyo, tama po ba, ay Malibaya Street, Marilao, Bulacan? Opo. Tama. Sino naman po sina Gian Zongo at sa Lin Wen? Dahil pareho po ang address nila, bagamat Chino po sila. Opo. Bali mga kasama po sa negosyo po. Sa meat shop po. So, mga kasama po ninyo sa negosyo at parehong address sa inyo.
sigurado po dun sa address, pero check po agad po, Madam Chairman po. Alright, kasi sa impormasyon namin, pareho po ang address nilang dalawa sa address mo. Sabi niyo naman po kanina, tungkol kina Seaman Go at sa Sheila Go, hindi niyo sigurado kung kamag-anak niyo. Opo. Pero kaapelido. Doon po sa set po, nalagay po doon Sen. Saan? Ay, hindi Sa po general, batay po sa general information sheet ng inyong meat shop. Opo. Kasi may shop po, pinasara na po yung during pandemic po. Pero the pandemic was just a few years ago. Opo. Magkasama kayo sa general information sheet nila Seaman Go at sa Sheila Go, parang hindi yung maalala kung kamag-anak kung sino sila kung hindi yung kamag-anak kung magkasama kayo sa meat shop, batay sa GIS meat shop. Opo, Your Honor, double check ko lang din po, di po ako masyado sigurado po. At sa mayor, pareho rin po ang kanilang middle initial L. Opo. At kayo po L. Okay, so parang po. Yes, ma'am. So, kayo po, middle name po L. And kung ako, layperson, titipan ko yung GIS ng meat shop. And by the way, pareho rin address nila sa GIS. At ang middle initial nila ay L. Binalang middle name nila. So, kaya ang napupunta sa inyo kung kayo po ay Ang pagkakalam ko po, sa nanay ko po ako lang po mag-isa po, Your Honor. alright, pero sila po ay kasama ninyo sa GIS. Double check ko po, Your Honor, para sigurado. Alright, my office can furnish you a copy nito na research na po namin. And ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po. At ang ama po ninyo? Angelito po po. At sila po ba ay kasal? Your Honor, hindi po ako masyado sigurado. Nandito po ba ang PSA? Wala po. Right, the chair will write them. Sa ngayon yun yung mga unang tanong ko kay Mayor Sherwin. Thank you, Madam Chairman. Thank you rin sa mga preliminary questions. And I just have mga follow-ups ng mga question. And thank you for the statement, Mayor Alice. And ano ba yun na trabaho talaga ng local chief executive na maganap ng investors, magdala ng kabuhayan, gumawa ng trabaho para sa constituents niya. Talagang kasama yun. Ipagpapatuloy ko lang ang information of the chairperson yung mga questions niya. I heard earlier na sinabi niyo na ang original negosyo niyo is farming and lumaki kayo sa farm, tama ba? And yan talaga ang ginagawa yung farm at grazing, tama po ba? Pakigamit ko yun para malagay sa records. Tama po ba? Opo. Kung kayo napunta sa Pogo, parang ang layo eh. May farming ka, agriculture, and then biglang pumasok kayo sa Pogo. Paano, pwede niyo bang ikwento paano naging transition mo from farming to Pogo? Your Honor, wala po ako sa Pogo. Hindi po ako involved po sa Pogo. Pinakita kanina ni Chairperson yung resolution na nakapangalan sa inyo, correct? Opo. Bakit kayo nag-apply ng resolution? Because in the resolution, nakasulat doon, applicante. Your Honor, bilang incorporator po ng Bangfu po, tinulungan ko po sila na ipakilala din po doon sa previous po na administration po para po doon sa loan po. That's the resolution. Then, paki-flash yung resolution.
Chair, yung kaninang resolution na pinlash ko. Yeah. A resolution proposing objection to the application. So kayo po yung applicant nitong balik tayo ng Hongsheng, correct? Kanino po ba? Yan. Kayo po ang applicant in behalf of Hongsheng. Tama po ba? Your Honor, hindi po in behalf of Hongsheng po. In behalf of, supposedly po in behalf of Baofu po. As incorporator po ako ng Baofu po. Yeah, pero doon sa resolution, klaro po, it's Hongsheng. Hindi po Baofu. Pero hindi po ako involved po sa any documents po. Hindi rin po ako involved po, Your Honor, sa operation po ng Hongsheng po. Paano po nangyari na ang applicant is Hongsheng represented by you? I would assume kayo po ba ang pumunta sa sanggunian para sumagot lahat nito? Kayo po ang physically na pumunta doon? Your Honor, hindi po. Hindi kayo pumunta doon? Hindi po. Pero kayo nag-apply? Ako po yung tumulong po na ikapilala po sila sa previous administration po. Pero dito sa document, klaro po kayo ang applicant in behalf of Hongsheng. Opo, Your Honor, pero hindi po ako yung pumunta po para mag-apply po. Pero anong relationship niyo between Hongsheng? Anong formal relationship po niyo? Your Honor, wala po kami relationship po. Wala kayong formal relationship? Wala po. Pati yung resolution, nakasulat dito kayong applicant at binibigyan ng loan ng Hongsheng. Your Honor, ako lang po yung tumulong at nag-apply. Ipakilala po sila sa previous administration po. That's your statement, but the records say otherwise. Opo, pero hindi po Ito po yung formal document duly approved by the Sangguniang Pangbayan. Opo, Your Honor, pero hindi po talaga po ako pumunta para Sige, mag-apply. anyways, iiwan muna natin kasi ito yung formal record. Yun yung statement po niyo. Your Honor, sorry po. I think we spoke dapat sila for that na wala po talaga po. Hindi po ako yung nag-apply po. Hindi po kung po isang gunian, bakit po i-approve na kayo applicant? Ibig nyo sabihin yung lahat ng sanggunian mo, nagkamali mo sila. Your Honor, during that time po, hindi pa po ako mayor po. DL po, this is year 2020. Correct? So, dito ako kayong mayor. So, ang pinakain naman, in-approve ko ng sanggunian at alam ng mga sanggunian members, kayo yung applicant. Kung hindi mo kayo yung applicant, dapat tumayo ho isa dyan na sabi hindi mo siya yung applicant. Anyways, yun po yung formal records. We'll move to another topic na gusto kong itanong. Nasabi niyo kanina na parte kayo ng Baofu. Opo, Your Honor. When you say parte, mag-ari ho kayo ng Baofu? Your Honor, ang sa akin lang po is In the articles of incorporation, part po kayo ng incorporators. Your Honor, opo. Opo. Ilang percent po? This is prior to your divestment. Opo, this is po. So, gaano kalaki po ang ownership niyo sa Baofu? Your Honor, your property po, 50% po na sa akin po. Anong ownership niyo sa Baofu? Yun ang simple question. Ownership po. Ako po yung president po. So, you're the president kayo ng Baofu? Pero yung ownership niyo sa Baofu, ilan ang pagmamahari niyo sa Baofu? Your Honor, nag-umpisa po, explain ko lang po, nag-umpisa po kami sa joint venture po. Nung bago pa ako nag-divest, gusto ko nila na mag-additional po, mag-expand po ng building. However po, wala po may labas po na pera. Kaya, But anong percentage ownership niyo sa Baofu? 50%. 50%. So you control 50% of the company. Tama? Before po ako nag-divest po. Correct. So, ngayon, let's put this together. Si Baofu is the landowner. Tama? Opo, Your Honor. Si Hongsheng doon siya nakatayo sa Baofu. Your Honor, sa mga parent lang po kay Baofu po. Nag-rent. Sino may-ari ng building? Yung pag-ari po ng building po, Baofu po. Baofu ang nakatayo lahat. Opo. Siya
nagpatayo ng building na yun. Lahat ng nandoon, si Bao po may-ari. Correct? Opo, Your Honor. Si Hong Sheng is just leasing kay Bao po. Opo, Your Honor. Correct? So, ang tanong ko ngayon, bakit kayo nag-represent kay Hong Sheng kung nag-lease lang siya? Bakit hindi si Hong Sheng ang dumiretso at kumuha ng lono? Your Honor, that time po nila po sa previous administration po. Hindi ko na rin po alam kung paano po nangyari po na naisama po yung pangalan ko po dun sa documents po. Pero hindi po talaga ako kasali po sa motion po. Kasi marami dito sa mga sa resolution talagang pangalan nyo. In fact, in the resolution towards the end, nakasulat application of Miss Alice Go. Your Honor, Throughout the document, puro Alice yan. Throughout the document. So, ang punto ko, kung less or less yung relationship, paano kayo ang naging representative ng Hong Sheng? Your Honor, tinulungan ko lang po si Hong Sheng po. Nilapit ko dun sa previous po na administration po at para po dun sa letter of no objection po nila. So, babalik ako kay Bao. Opo. So, you're saying ngayon, kayo po ay 50% owner ng Bao. Lahat ng ipinatayo doon, can you show the buildings? Kanina, Madam Chair, with your indulgence and permission. Yan. Yan. So, lahat po ito. Lahat ng building na yan. The mall, the villa, the apartment buildings, the offices, pinatayo ito lahat ng Bao po. Your Honor, before po ko nag-divest po, hindi pa po siya ganun karami po. So, nung nag-divest, nung 2022 before, no? Siya rin nagpatayo niya. Ano yung mga nakatayo dito 2022 before? Wala pa po yung mga villa po eh. Foundation pa lang po halos. Okay, good. Pero meron ng mall. Wala pa po. Meron ng apartment buildings. As I believe, so po, baka may structure na. Meron ng offices. Obviously, meron. Dahil Opo, offices po sure po meron po. magkano ang inilabas ni Bao po para ipatayo lahat itong mga struktura? Your Honor, hindi ko na po alam kung magkano po nailabas po ni Bao po kasi yung sa akin po lupa lang. Yeah, but during your time, kasi 50% owner ka eh. So you're supplied with the financial statements. You're supplied with the annual reports. So dapat alam mo kung magkano linalabas ng kumpanya, di ba? Opo, Your Honor, ang nag-uusapan lang po namin dyan, is sa akin po yung lupa. Sila na po nagpatayo. So hindi kayo humingi ng annual reports or Hindi na po, Your Honor. okay, magkano, di ba may less or less relationship? Your Honor, bago po, after ko po na-divest po, hindi ko na. Yeah, before. Before po, Your Honor, hindi ko rin po alam po. But you're 50% owner. Opo, sa akin lang po kasi yung lupa po. Yeah, tama nga. Kasi yung lupa, pero 50% owner ka ng kumpanya, nakikita sa upa, Opo, tama? opo. Na maglalabas na patayo yun dahil kailangan nyo kumita, magkano yung upa? Your Honor, hindi po ako naglabas po ng pera po, kaya yung upa po hindi rin po siya nakalating po sa akin. So wala ka nakukuha. Wala po So yung 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 lupa, how do you get your money back? How do you get your return on investment? after po na-divest po, binayaran po nila sa akin po yung lupa po. Hindi, pero nung una, ano yung usapan nyo nung una? Bago, nag-talking bago investment. Bago po nangyari po, bago po ako nag-divest po, Your Honor, wala pa po. Kasi nag-divest po ako 2021 po. Wala pang kita. Wala pa po. Wala rin po sila minibigay po sa akin. Ano usapan nyo kung paano kakikita sa lease nila? Ano usapan nyo? As 50% owner, you have to remember 50% owner. Tapos, lahat ng kita nila papasok sa'yo kalahati. So, anong usapan nyo? Ang usapan po namin nung una po, Your Honor, magpapasok pa po ako ng pera. However po, hindi po ako nakapagpasok po ng pera. Pwede rin ako na lang po yung
po, nung after po, na lumaki na po yun, at wala rin naman po akong pera na pwede po invest po dyan, nag-divest po ako. Oo. Prior to investment, magkano dapat ang kikitain mo? Sa Dito sa project na ito. sa entire project po. Your Honor, bago po ako po nag-divest, wala po kami definite po na computation po. So naglagay ka ng lupa, kalahati sa iyo yung corporation, pero hindi mo alam magkano kikita. Your Honor, ang contribution ko lang po is po yung lupa. Yeah, ano, pero dapat ma-recover mo rin lupa mo, di ba? Kahit pa paano. Opo. After ko po mag-divest po, Your Honor, pinayaran ko nila sa akin po yung lupa. Okay. So ililipat naman ako. Paano mo nakilala itong mga investors, Chinese investors? Nakilala ko po sila, Your Honor, start po. How did you meet them? May nagpakilala, mayroong anong scenario nung nakilala mo itong mga Chinese investors? Your Honor, nakilala ko po sila sa Clark kasi meron po sila mga restaurants po sa loob ng po ng Clark. Binibentahan ko po sila na, supposedly binibentahan ko po sila na karne po, baboy po. Doon po kami nag-umpisa na nakakilala po. And then itong mga tinitignan ko itong mga incorporators, 3 out of the 5 are Chinese.